Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat, and kumusta po kayo? Sa lahat po ng Taurus dyan, kumusta po kayo, no? And welcome po sa channel po natin. Dito, pinag-aaralan po natin ang iba't ibang klase po ng espiritual, and ayaw ko lang pong magbigay sa inyo guys ng kapalaran kung ano ang parating, maghihintay lang ba tayo, no? Hindi po ganun ang gusto kong mangyari po sa channel po natin, kundi magkakaroon po tayo ng awareness po ng ating pagkatao. So, paunti-unti po akong nagbibigay sa inyo kung ano po yung lakas nyo, kung ano po yung kakayahan nyo, saan po kayo nanggaling, and most probably bakit po kayo nandito sa mundong to. Hindi lang po kayo pumunta dito guys para kumain at tumae, di po ba? Sorry. Sorry. Okay. Well, actually may purpose po kayo, and sa totoo lang po, maraming mga psychic dyan, or sabihin po natin mga gifted po talaga, is like ang mostly sa atin is like Gemini, nandiyan na po yan, Scorpio, no, Cancer, Pisces, or Libra or something, no, kasi po sila po yung malakas po talaga ang isip. Pero actually ang pinakamalakas po actually pagdating sa spiritual ay Taurus, no. And kayo guys, hindi po kayo nanggaling sa iisang planeta lamang. Halimbawa po, when I'm talking about Gemini, ang Gemini po is nanggagaling po sa Mercury. And sabihin po natin na ang lahat po ng ipinanganak po ng Aries, nanggagaling po sila, or mostly ang energy po nila is nanggagaling po sila sa Saturn. While good news po sa lahat po ng Taurus, no. Actually, nanggaling kayo sa iba't ibang planeta, which is actually kayo po ang tinatawag po naming high priest or high priestess, no, according sa tarot card, no. And sa akin kasi base din po sa numerology, kasi sa akin kasi mas naniniwala kasi ako doon, no, na lahat po ng sinasabi mo pwede mong gawing code, and then mas madali siyang maintindihan. Pagdating po sa code po ng ating pagkatao, puro numero po yan, no. So, sa akin, kung i-combine mo ang Taurus, no, ang Taurus pala is just like, sabihin po natin, no, they are Earth. And, no, ang element po nila is Earth. But actually, hindi po sila taga-Earth, no. Galing po sila sa iba't ibang higher dimension na kung saan sila po ang nauna dito sa mundo po natin, and to teach spirituality, sa totoo lang, no? And sila po yung may kakayahan. Kung titingnan mo kasi, no, ang Taurus is, as said, the second house. Sila po yung pangalawang zodiac sa ating 12 signs, no. So ang 12 sign connected po siya sa 12 disciple po ng Jesucristo. Ang Jesucristo actually by itself is just only a knowledge. For me, Jesus, the name Jesus is simply means a knowledge, wisdom within ourselves, no. Bawat isa po sa atin. Kaya nga po tinatawag po natin na alam niyo yung the last supper, nandun po si Jesus at yung 12 disciple niya. Actually represent po yan ng 12 zodiac signs po natin. Papaliwanag ko sa inyo lang, but not now, no. So kung titingnan po natin, no, ito pong Taurus, actually, ang ano po nila is the second house, with is 2. Plus 2, plus 2, plus 1. This one supposed to be 2025, no? So, pwede nyo i-add the next year o yung nakaraan. At tingnan nyo kung ano po nangyari sa inyo, no? Pero, dito kasi, ang nakapagtataka, no? 2 plus 2 plus 2 plus 5 is equals to 11. 1 plus 1 is equals to 2. Ito po yan, no? 2. So, yan. Pag i-add mo yung 1 plus 1 is equals to 2, no? And pagbasihan mo po siya sa ating zodiac sign, which is represent po sila ng, baliktad po, ng the priest or the high priest, no? This is number 5, the Hierophant, no? Ang the Hierophant is sila po ang nagbibigay sa atin o nagtuturo po sa lahat po ng mga nilalang dito sa mundo natin noong unang panahon, about sa farming, about sa religion, not religion, about spirituality, about who we are actually. And sila po ang may bantay po talaga ng tinatawag po nating sila po yung base po sa religion, base po ng kaso lang po dahil po sa Taurus nagkakaroon po tayo ng religion, nagkakaroon po tayo ng parang sistema, nagkaroon po tayo ng well, sabihin ko po sa inyo na ang mga
Etong tinatawag po natin na mga Taurus is masyado po silang stricto, masyado po silang dogmatic, masyado po silang kung ano yung pinaniwalaan, yun na yun, no? Nanggaling po sila sa iba't ibang higher dimension actually para dito sa mundo is may magtuturo po sa atin, no? And natural, parang sila po kasi ang susi. And sa totoo lang, ang Taurus po ang may pinakamalakas po na kakapangyarihan po pagdating po sa tinatawag po nating anting-anting, yung sila po ang mas malakas po pagdating yun kasi sa kanila po yan, no? So, surprise, kahit ako po, na-surprise po ako dito sa nalaman ko, no, ng research ko, no. And, kung i-combine mo kasi, ma'am, no, ito po is 5. So, it's gonna be 5, no, plus 2, no, plus 2, and plus 5 is equals to 5. Same thing, no. So, kahit po yung Aries po natin is parehas lang po yung resulta. Pag i-add mo yan, mag-i-end din siya ng 5, mag-i-in po siya ng 2. So, what's gonna be? So, pwedeng sabihin po natin na ang some Taurus ngayon is natatalo po sila ng kanilang emotion and hindi po nila nakayanan yung pagbabago. Surprise, no? No, so sa akin po guys, no, bakit kaya nahihirapan tayo? Bakit tayo, no? Ako hindi ako naniniwala na si ganito ngaya maswerte, no. Not all Gemini maswerte, no. Ang bawat isa kasi sa atin at the right time po na nagkaroon po kayo ng kaliwanagan about sa pagkatao, nasa sa inyo yun kung gagawa kayo ng action o hindi, maniniwala kayo o hindi. Pwede din kayong, mostly sa atin talaga, tamad po kasi mag-isip, mas gusto nila yung ibibigyan na lang, i-instruction na lang, and hindi sila marunong mag-research ng sa sarili nila. So, kaya po talaga po nagkaroon po tayo ng stagnant. So sabihin po natin, kahit ang Taurus po, sabihin ko sa inyong malakas po kayo sa inyo po kami nanggaling, sa inyo po kami natuto. Kayo po ang mga teacher po namin. Nasaan na kayo ngayon? Okay? Now, pag magpapadala ka po kasi ng ang 2 actually is universal. Kahit anong gawin, kahit anong panahon po, nandyan na po yung number 2, pangalawa ka po talaga sa first. Ikaw yung pangalawa mula sa panganay. Ngayon, kung tutuusin natin is like magbabago lang po yan sa taon, 2026, 27, 28, 29. So magbabago po yan. Bawat year magbabago po. Pero iisa lang po ang iisa lang po ang outcome niyan. Actually, ang 2, kayo po talaga ang may karapatan or may na baguhin po ang kahit na anong sitwasyon natin dito sa lupa. Kaya nga po, tinatawag na kayo yung manggagamot eh. Kayo po yung manggagamot, kayo po yung mga high priestess. Nasa na po kayo ngayon? No? So, traditionally, masyado po kasi kayong, kumbaga sa akin, ang mundo po natin is nagbabago. Walang nag-i-stay dito. Maliban po sa Diyos Ama natin. Ang Diyos Ama po natin stays the same at all time. Tayo lang po, no? We need changes po para po mag-i-evolve. May maiwanan, may ma-advance, may dyan lang, o mayroon pong sabihin po natin na talaga pong kahit anong bagsak po nila, natayo po sila, no? So, sa akin guys, no, hindi, ang energy po kasi natin, just like a combination of one or two things, no? Kasi sa akin, para gagana ang isang bagay, alam po natin yan, no? Hindi gagana yung kahit na anong bagay kapag walang positive, walang negative. Di po ba? Sa flashlight may positive, negative. Obvious ba? No, hindi may mali, may tama, okay, may dark, may light, may para po ang bawat isa natin is magkakaroon po tayo ng balanse. Kailangan po nating i-balanse ang ating pag-iisip, ang ating mind, ang ating desire. So, hindi pwedeng lahat na lang action. Hindi pwedeng, hindi mo siya samahan po ng imagination. Hindi mo siya sasamayan na, bakit ko kailangan to? Halimbawa, gusto mo po magkaroon po ng bahay, kailangan, ang dahilan mo kung bakit magkaroon ka ng bahay, mas mataas pa yung value mo doon sa kung anong gusto mo. Kaya, iyon po ang magbibigay buhay doon sa kung anong gusto mo. It's a combination po yan. So, totally, balik tayo dito sa Taurus, okay, ang numero 2, guys, is imagination. Nandyan na po yung
it's a female energy. Female energy po yan, no? Magkasalungat. Female energy, ang DOS, which is actually you as a Taurus, second of the house, no? Kung gagamitin mo yung kapangyarihan mo, hindi ka nilagay dyan for for a joke, no? Kailangan, ikaw po kasi talaga po yung mag-iisip, mag-i-imagine kung ano pong gusto mo. And then you have to teach people how to do that one. Kasi hindi lahat marunong, ha. Okay, now, kahit nga kayo, nawala na kayo sa ere, nawala po kayo sa dahil hindi po ninyo nakayanan yung ng 5. Ang 5 kasi is about change. Combine mo ang 5 at saka 7, that's the most holy number. So, ako masasabi ko talaga na ang Taurus pala ang pinakamalakas pagdating po sa spiritual. Pero nasa na po kayo? Kayo po ang pwedeng mag-manifest, guy. Very easy. No. Kayo pala ang pinakamalakas po maggawa ng mga bagay na hindi pa nagiging materials. Kayo pala yon, Taurus, no? So, ang gagawin po kasi niyo, i-combine po ninyo yung 2 plus 5 is equal to 7. Kaliwa mo is 2, 5 ang kabila. So, ibig sabihin, kung ano ang gusto mong isipin, imaginein mo, kung anong gusto mong mangyari, that's 2. Anong gusto mong mangyari? And then, baguhin. Sabihin po natin na 5, ha? 5 is about change. Nasa gitna po yan ng mula 1 hanggang 9. Ang 5 is chaos, change, no? Isipin niyo guys yung uod bago siya nagiging butterfly, di ba? Kailangan po talaga niya, ang hirap po ng dinaanan niya bago siya nagkakaroon ng wings, di po and then they turn it into beautiful, di ba? So alam po natin yan kasi lagi po natin yan napag-aaralan. Pero pagdating po sa pagbabago po talaga sa buhay natin, alam natin na may chaos. Kailangan mo talagang ma-determine ano po ba talaga ang gusto mong baguhin. Do you want to change for good or do you want to change as the same? So, wala kang gagawin. Musti sa atin, wala kang gagawin. Hayaan mo lang kung ano yung nandyan, anong parating sa'yo, kung anong sasabihin sa'yo. Manood ka lang po ng horoscope, manood ka lang po ng anong kapalaran mo. Hayaan mo na ang mga tao po ang magbibigay sa'yo kung anong mangyari sa'yo. So, di ba? So, pero sa akin, ayoko ng ganon. Gusto ko po, magkaroon po kayo ng pagbaga. Although mahirap, pero that's gonna be. Dapat ganon tayo. Kasi, we are human beings. Hindi ka, dito guys, hindi ka dito permanent. Gusto mo ba yung permanente ka dito? Ayoko dito sa mundong to, no? Gusto ko ma-evolve. Kasi alam niyo kung bakit? Etong mundo na to is like, sa heck, ito yung impyerno para sa akin, no? But dito kasi tayo matututo, eh. We need, kahit anong sabihin niyo sa akin guys, no, grabe po ang mga pagsubok sa atin. Bakit po ganito? Kasi sabi sa akin, kailangan mong malampasan yan kasi may parating pa sa yung mas malaki mong pagsubok. Dapat palampasan mo yon, o di ba? Okay, life is a joke, pero I think kung nang nalampasan ko na ganito pala, so natututo na ako, ganito pala, kaya pala, no. Ngayon, I'm so thankful na nagkaroon po ako ng mga ganong pagsubok kasi kung hindi ko malalaman yung buhay ko, hindi ko pala alam ganito pala ang dapat kong gawin, ganito pala yung matututo pala ako, no? Ganito ang gawin ko. Along the way guys, gusto ko kasama kayo. No, kaya huwag kayong umasa sa kung anong sasabihin ng iba, no, na ganito lang kapalaran. Huwag kayong maniniwala doon. Gabayin niyo 'yun. Gabay siya. So, para po malaman niyo kung ano po yung parating, no. Ano po yung dapat yung gawin para at least, no, meron kayong idea yung mind niyo nag-work. No? Kasi mostly sa atin, ang mind natin nag-stagnant na. Sorry ha. Okay. Bago pa ako matapos, magbibigay po ako sa ng card. Reading. Sorry po guys, no, I'm so excited, no. Talaga hindi ko alam, no. Parang nabubukas yung mind ko ba na sobra-sobra and sumasak na po yung dibdib ko kasi may ritual po ako mamaya. Malaki ang ritual po ito sa lahat po ng kaluluwa na gusto namin itawid. And sa mga tao po na gusto pong magbago ang buhay, hugasan po natin ang kanilang, sabi nila yung mga malas-malas sa buhay. Okay, Taurus, April 20 to May 20, okay. Lord Jesus Universe, bigyan mo po ako ng light, mind, and sa isipan ko, sobra akong excited. Siguro,
Baka kung hahayaan ko lang dito, magsasalita na ako na magsasalita. Sa tatlong Taurus. So, salute ako sa lahat ng Taurus, no? So, kayo pala ang pinaka, ano namin, ha? Pinaka-teacher namin, ha? Tapos, tahimik lang kayo dyan, ha? Ang Gemini kasi, masyadong, ano yung bang mabola, pero tahimik lang ang Taurus, pero sa kayo pala talaga ang marunong, ha? Okay. April 20 hanggang May 20. Oh, meron kayong hinahantay. Meron kayong wands na sinatawag. Na sabihin ko kako, wait po, ha? So, the sentro po ng card ninyo is 7 of Wands. So, ito po yung nangyari sa iyo ngayon. Ang 7 of Wands is represent of, meron po kayong hinihintay, kinakaya ninyo siya, and waiting po kayo na parating po sa inyo. And ito po mag-represent po sa mga bagay po na gusto po niyo mangyari. Ano po ang nakasagabal niyon is pera. So, pwedeng sabihin po natin na may hinihintay kayong pera. O sabihin po natin na sahod, pwedeng sabihin po natin na negosyo, na baga sa atin, utang pa, so pera po ninyo pero hindi pa dumating. Ito yung mga bagay po na, kumbaga sa akin, related po siya sa work, pero hinihintay po yung negosyo. Pwede din po na lahat po ng Taurus ngayon, mayroon kayong tinatrabaho ngayon, mayroon kayong workout, para po kahit pa paano po makapag-umpisa po kayo sa negosyo. O makapag-umpisa kayo ulit ng panibagong buhay. Pwede din po na mga bata, mag-aaral, no, tinatrabaho mo talaga, pinagsisikapan mo talaga makapagtrabaho ka para po sa mga bata na nag-aaral pa po, no. And gusto mo sila is kahit pa paano magiging stable po sila, no. Ito yung nasa ng Taurus po sa ngayon, no. Parang nagkulimbang ang utak ko, no. Masaya ang tao ngayon, no. Talaga po kasi may pera, no. Sa ngayon po, no, pinakasentro ng card, wait po, ha, tapusin ko muna ito. Okay. So, ang sentro po ng card natin, like I said, no, yung trabaho na pinagsisikapan mo talaga. And pwedeng ito'y para sa mga bata or para sa negosyo mo. And sa ngayon po, ang pinaka conscious mind mo is giving up money, or sabi po parang gusto kang magbigay, no. Very abundant po ngayon ang mga tao, no. Parang ito po kasi yung parang 6 of Pentacles is just like parang you are happy giving some money to other people, no? Kahit sabihin po natin na parang nagsasahod ka, parang ikaw po yung sabihin po natin na maalwan ka po ngayon and gusto mo pong magbigay. Ito po yung mindset po sa ngayon, no? And but deep inside po, no, nag-iisip ka po dun kahit paano po magtipid, no? And pwedeng sabihin po natin na etong mga binibigyan mo, parang sa akin, you are parang nagtititing ba, parang nagbibigay ka po ng pera, pero deep inside, nag-iisip ka rin po ng magtitipid. Pwedeng sabihin po natin sa mga bata. So, as I said, no, parang makikita ko talaga dito na ang pera po ang ng Taurus ngayon, no. May mga, pangalawa po, may mga, in the past po kasi, like, recent past mo kasi is parang nahihirapan ka, strength, kinakaya mo, lahat po ng trabaho mo, okay, ginagawa mo. And ngayon, marunong talaga kayong magtipid, Taurus, no? And 8 of Pentacles po, 7 of Pentacles, sabihin po natin na ang sumunod po, immediate tomorrow or susunod po na natin is just like meron po kayong pera hinihintay po, no. Ito po yung mga sinasabi po natin na pinaghirapan nyo dati na ngayon po hinihintay na lang po niyo magbunga. Pwedeng sabihin po natin and inaantay niyo, good news po siya po, no. So meron po kayong balita na marireceive, no. Ang problema nga lang po is parang malulungkot po kayo, no. Yung pera kasing inaasahan niyo parang hindi po siya mangyayari, no. Ito po yung magiging pabigat po sa inyo, parang mabibigatan po kayo and uuwi po siya sa lungkot, no. Parang malulungkot kayo ba, no, na may mga pera kayo na pinaghirapan, pinautang, tapos hindi po nagbayad, no. And sa ngayon po talaga po parang nalulungkot kayo, no. Very unstable po itong iniintay po ninyo na pera. And now, parating po dito, four of swords. So, pwedeng sabihin po natin na, guys, no, marami ikaw good news. And, wala naman talagang sa lahat ng pagkakataon,
puro good news, no? Mayroon po talagang bad news, no? Ito na nga po yung sinasabi ko na hinihintay mo pera is parang hindi po makakarating sa iyo in a way na ini-expect mo. And so sa ngayon, parang sentro ng card mo is parang delay po siya, so pahinga, stagnant po siya, ganun, no? And pwedeng sabihin po natin na lahat naman po guys na gusto mo, makukuha mo, kaso lang delay po siya, no? Ito pong masabi ko dito sa last po ng card mo, kung combine ko siyang apat na ano nito, yung ipag-combine ba yung combination po ng apat na cards sa last mo, yung hinahantay mo kasi guys mo, delay po siya, pero hindi ibig sabihin na parating po, and gusto mo kasi kaagad, agad-agad na po siyang mangyayari. Now, kung dito tayo sa kaliwa, ang iniisip mo kasi, dahil gusto mo yung ano na yun, kasi gusto mo nang umuwi, makapaghinga, makapiling ang pamilya mo, and makabalik po ikaw doon, and kasi nga po, parang hirap ka na po kung nasaan ka man ngayon, no? Kung nasa ibang bansa ka po, or something like that, no? Kaya, may mga pera ka po talagang pinag-iipunan, and hindi po siya nangyari, o hindi po siya mangyayari, hindi po siya makakarating. And eto naman po sa taas po, sabihin po natin na may good news na naman po kayo, no? And kaso nga lang, good news or merong news, hindi siya good news ha, kasi ang 8 of kasi is good news sana ito, kung ang kasunod nyon is parang hindi maganda. So kung magiging good news niya, so sabihin na natin news niya, ang kasunod niya, pag hindi po maganda, pwedeng sabihin po natin na magtatampo kayo, parang nabibigatan kayo, no? I think mga utang ito na hindi nababayaran, no? Or pwedeng na sabihin po natin na trabaho po na hindi pa po naibigay sa inyo. Ito yung nakikita ko sa inyo, guys, no? But ang sa akin po, no, beside all of that, no, ang Taurus po is like very very optimistic, no? Kahit sabihin po natin na hirap ka pong umuwi, magpahinga ka sana, but it's okay, no? Pag isipan ulit paano po tayo makabangon ulit, no? Ang inaano mo talaga sa Taurus ngayon is like yung pera para po sa pamilya, no? Good luck po guys, no? Ang sa akin po, okay lang po, patuloy po tayong mangangarap, and andito po ako, no? Sana nga po, kung hindi lang talaga nagde-demand itong na patuloy po ako magtuturo sa inyo about sa pera, tuturuan ko po kayo kaagad-agad paano po mag-manifest, no? Kaya lang po, pasensya lang po kasi kung minsan talaga pong super hectic po, sunod-sunod po sa akin minsan ang ritual, so minsan kailangan ko din po magpahinga, no? Anyway, sundan natin ito, and magpo-pull out po ako guys kung paano po ninyo, kung sakali pong pera po talaga ang problema, and panghuli to, siguro magtatagal ang card na to, no? Okay, Taurus, April 20, okay? Mahal na kalikasan, mahal na ama, bigyan mo po ako ng kaliwanagan sa isip. Gusto kong makita ang Taurus, kung ano po nangyari sa kanila, yung aming mga ancestors, no, na nagturo sa amin, bigyan mo po ng liwanag ang kanilang kaisipan, no? I really like this, no? No, sana maibalik sila sa dati, no, na they know everything what to do. Nakalimot na yata. Nakalimot na po ang Taurus. Bigyan mo ako ng liwanag, Ama, para po magabayan ko po sila. Okay, change. Uy. Pwedeng sa ito nga, guys, no. Ang unang mo is caffeine. Caffeine is not really about something is dead or something is going to die. No. Coffee is about change, no? And nakita ko dito, marami talaga sa atin gumagawa ng paraan para po para po magkakaroon po ng ating pagbabago. Ito po is fish, no? Fish po ito. So ito is a symbol of abundance. Libro na to is like gusto mo talagang pag-aralan, no? Like sa lahat po ng Taurus, I think sa lahat po ng watcher ko yata, itong mga tagapanood ko is like, mostly sa mga comment po ninyo is we want to change our life financially. And wag po kayong mag-alala dyan, tutulungan po kayo. Ako din po, no? Isa din po ito sa pangarap ko po na mabago po ang buhay po natin, no? And yeah, pwede pong sabihin po natin na may mga business ka pong inaasikaso. I like it is in the past, no? Sa ngayon po, pinakaano po ng card mo is maraming challenge po ngayon ang tinatawag po nating Taurus, no? Ang sentro ng card mo is anchor. Anchor is ito po yung magsisilbi po sa atin ng tinatawag po na
di ba ang anchor is, ito yung ano sa barko para hindi po siya ano rin yung barko natin, no? Pasensya, ang hirap talaga ng hirap talaga magtagalog, no? Parang ang anchor kasi is a symbol of stability, no? So, kahit sa dagat ka man, hindi ka rin kung nakaangkla ka po, no? Kung nakaangkla po ang sasakyan mo sa isang, kung nakaangkla ang sasakyan mo, no? So, ito yung card mo. So, sa lahat po ng Taurus ngayon, parang talagang ini-aim po ninyo, no, na magiging stable po ang buhay po natin. And although in the past, no, marami po kayong, I think in the past, may nakikita po talaga ako dito na, may pagbabago, and minsan may pagbabago na pike, no? Parang ino-offeran po kayo ng mga magagandang bagay pero hindi naman totoo. But since lang gusto mo po talaga magbago ang buhay mo, you grab it. Pero actually is very cloudy, no? So hindi, I think isang investment po to na hindi po talaga totally nangyari. May mga pagkakataon po na nagpautang tayo, no? Tapos hindi po naibalik po sa atin. And kasi po ang katransact ninyo is like hindi po malinaw, no? Hindi po malinaw kung ano po talaga ang mangyari o nangyari po sa transaction ninyo. Pwedeng sabihin po natin, guys, na etong Taurus po na to, like pwedeng sabihin po natin na rider, parang parating na po talaga na may mga tao po kasi sa inyo, guys, na parang dinadasalan po yung mind niyo ba na hindi po niyo makikita kung anong totoo, kasi ang guarding kasi is a fake situation. Hindi po totoo kasi ang guardian po pinapakita lang po sa inyo kung ano yung gusto niyo makita, pero hindi niyo alam kung ano po talaga ang laman, no, like I say. But then deep inside, alam kong ang mentality po ngayon or ang conscious mind po ng Taurus ngayon is financial, no, abundance, and right now is parang hirap na hirap po, no. Well, and then meron tayong sa gitna nga, sabi ko nga sa iyo, is angkla, and susunod po na is crossroad. Ang crossroad po din po is magsisimbolize din po ito sa you have to decide. Parang nasa kanto ka ba na hindi mo alam kung kakaliwa ka ba or ano ka ba or didiretso ka ba or ano. I think you're going to stay here. Okay, now tuturuan ko kayo kung paano ninyo, guys, na ma-attempt, no. Alam niyo, guys, na kapag lalo po natin tinitrace or hinahabol po yung mga bagay na gusto po natin, lalo po siyang lumalayo. So, why not stay in one place in your mind and then i-relax mo yung mind mo. Huwag mo nang isipin yung problema mo. Huwag mo isipin ito, ano nangyari kahapon or ang kinabukasan or like ano ba ang parating sa akin, ano ba yung nakaraan ko. You just stay in one crossroad and then sleep. Ibig sabihin po niyan is like i-blanco mo yung isip mo para po magkakaroon ka ng bagong idea. No, it's just like actually is closing your mind, doing nothing, but everything is given, no. So I think bibigay po ako ng note nito, guys, kasi gagawin ko ito next time. Magbibigay po ako sa inyo ng idea kung paano po kayo makakalusot sa kung anong gusto niyo mangyari sa buhay niyo. Medyo mataas na po kasi ang natin, nasa 28 na po tayo, no. Anyway, guys, maraming salamat po sa inyo. Mayroong pagbabago sa buhay po ninyo sa lahat ng Taurus, and ipapangako ko po ito sa inyo, sabay-sabay po tayong aangat. Maraming salamat po, guys, no, and magandang araw po. See you po. See you.